Magandang araw sa inyong lahat ha. Well, kahapon po nabalita na tumutol po ang prosekusyon ng ICC doon sa dalawang mosyon ni Tatay Digong. Unang-una para sa interim release at pangalawa para nga doon sa indefinite adjournment ng paglilitis laban kay Tatay Digong dahil sa nauna ng desisyon ng hukuman na ipagpaliban ang kanyang pagbibista dahil nga po unable to stand trial. Ang tanong ko ngayon, ano ngayon kung sila'y tumutol? Talaga naman trabaho nila na tutulan ang mga mosyon ng mga nasasakdal. So wag kayo masyado maabala po sa pagtututol ng prosekusyon dahil pag hindi naman sila tumutol, ay para silang mga pabaya sa kanilang mga trabaho. No? Unang-una, pag-usapan po natin yung pagtutol sa interim release. Well, sa akin po, parang wala ng opsyon ng hukuman. Kasi nagdesisyon ng hukuman eh. Nagdesisyon na ang hukuman na unable to stand trial ang Tatay Digong. So ano pang gagawin nila? Hindi naman po pwede na habang hindi nakakayanin na harapin ni Tatay Digong ang paglilitis sa kanya, ay nakakulong pa rin siya indefinitely. Yan po ay parusa na wala pang desisyon na siya ay nagkasala. Ang aking kinatatakot nga po is maski mag-grant ang interim release, baka walang tumanggap sa kanya at masapit niya ang kapalaran gaya nitong si Kaguba na hanggang ngayon, maski wala na sa tamang pag-iisip dahil meron na siyang demensya at meron na siyang Alzheimer's, ay nakakulong pa rin. Para bagang parusang panghabang buhay na nakakulong dahil lamang sa walang bansa na nais tumanggap sa kanyang interim release at hindi rin siya tinatanggap ng kanyang inang bayan na bansang Rwanda. So sa akin, ano pang gagawin ng hukuman? Hindi na maintindihan nung akusado kung ano yung paratang sa kanya at dahil hindi nga niya maintindihan, wala na siyang sapat na kakayahan para maintindihan ang mga paratang sa kanya, wala na rin siyang sapat na pamamaraan para magkaroon ng depensa. So sa akin po, miski sabihin nyo na flight risk, miski sabihin ninyo na si Inday Sara ay hindi kinikilala ang jurisdiksyon ng hukuman at nagbiro pa raw na itatakasan niya ang tatay niya, lahat po yan baliwala dahil ang katunayan, habang hindi kakayanin na humarap sa paglilitis ang isang akusado, hindi po pwedeng ikulong. Kaya nga po, di ba, ang aking pagkakaiba kay Kaufman ay hindi ko lang hihingin ng indefinite adjournment, ang hihingin ko outright dismissal of the case. Pero isa-isahin din natin yung mga sinabi ng prosecution. Una-una, sabi niya ay flight risk. Limot-limot na nga, paano naman magiging flight risk yan? Paano niya paplanuhin ang kanyang pagpapatakas sa kulungan? Limot-limot na nga siya. Baka sabihin niya ngayon, tatakas ako tapos maya-maya makalimutan na niya. Ano nga bang gagawin ko? Di ba? Ganyan naman ang anyo ng limot-limot. Ako po kasi nag-alaga ng nanay at ng tiya na talagang limot-limot no, bago pumanaw. Sa totoo lang po, alam ko na bago pa napadala dito sa dahig si Tatay Digong, limot-limot na siya. Bakit po? Kasi pag kami nag-uusap sa telepono, pareho po ng pareho ang kanyang nais pag-usapan. Para bagang hindi niya naalala na nasabi niya yun sa akin. So sa akin, day one pa lang po ng paglilitis, alam ko na limot-limot. Sinabi rin po yan na hindi ko lang yan sinabi rin niya ng mga kapamilya ni Tatay Digong. Kaya nga, nung kauna-unahang araw ng pagdinig dito sa dahig, nais nilang iparating na kaagad sa hukuman yan. Hysterical po si Ma'am Hanilet at saka talagang insistent si BP Sara na maparating yan sa hukuman. Ang naging desisyon naman ng lead counsel, nakausap naman daw niya at hindi po pwedeng sabihin na limot-limot dahil mukhang naiintindihan niya yung mga proceedings. Pero sa katunayan po, either mabilis na lumalayan or sa mulat-mula po talaga, talagang medyo matindi na yung problema sa pagiging limot-limot. Ang problema kasi, ako anekdota lang, kwento lang ang sa akin. Hindi naman ako doktor, so wala akong kakayahan na mag-gauge, no? Pero day one pa lang po, alam na po yan. Yung pagiging limot-limot ni Tatay Digong at
yun nga po, no? Ang nakakalungkot, 6 months later, yan din po ang dahilan para matigil nga ang proceeding sa kanya. Sana hindi na siya nakulong ng 6 na buwan, no? Pero, yun nga po, so paano siya makakapagplano ng kanyang pagtatakas, baka makalimutan niya na nagplano siya na tumakas. Talaga naman itong mga prosecution ng ICC, no? O pangalawa, hindi raw kinikilala ng pamilya yung jurisdiction ng ICC. Ano ngayon kung hindi nila kinikilala? Talaga namang nalabag ang Article 59 ng ICC. Gusto mong bang sabihin na maski merong paglabag sa mandatory provision ng ICC, yan ay dahilan para hindi siya mabigyan ng interim release? Kung titignan ninyo, siya lang ginagamit ng Rome Statute na kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman na magarantiya na ang karapatang pantao ay ginalang at pangalawa, ginalang rin ng soberenya. Dahil kung wala nang ang dahilan para makipagtulungan sa ICC, malalabag at malalabag ang soberenya ng bansa kung saan kukunin yung akusado. O ayan, anong sama kung sasabihin mo talagang hindi nasunod ng Article 59 and therefore yan ay kidnapping? Totoo naman, hindi dapat yan maging dahilan para tutulan ng interim release. At yung joke na itatakas daw niya, well, in the first place, joke nga yung prosecution na nagsabi, it was said in jest. O nagbibiro, bakit mo ngayon gagamitin yan dahilan para hindi magkaroon ng interim release? Now, sinasabi rin nila na influential pa raw si BP Sara dahil Vice President sa Pilipinas. Talaga namang mangmang sila sa politika ng Pilipinas. Hindi nila alam na sa mulat-mula, at least mula nung 2024, talagang halos wala na kapangyarihan si Inday Sara. Nakita nyo naman kung paano linapastangan yung kanyang Chief of Staff ng Quad Committee. Nakita nyo naman kung paano nakidnap ang sarili niyang ama. Kung may kapangyarihan pa ang BP Sara bilang Vice President, sana nakapasok na lang siya doon sa Villamor Air Base nang natigil yung pangingidnap sa kanyang ama. Dahil hindi man lang siya nakapasok, yan po ay patunay na meron lang siyang titulo pero binabaliwala ang kanyang titulo at ang kapangyarihan ng kanyang opisina ng mga liderato sa Pilipinas. Kasama na ang kapulisan na talaga namang lantaran ng pagbabastos kay Inday Sara nung panahon nga na pilit nilang linilipat yung kanyang Chief of Staff na si Laika Lopez at saka sa Villamor dahil hindi nga siya pinapasok. Hindi ba pagbabastos yun? Sa pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na hindi man lang pinapasok doon sa holding facility kung nasaan naroon ang ama ni Inday Sara Duterte. So sa akin, wala pong saysay yung mga sinasabi ng ICC prosecutor kung bakit sila tumututo sa interim release, pero ang pinakamalakas na argumento, wala na. Nagdesisyon na ang hukuman. Hindi kayang harapin ang paglilitis at kapag siya ay pinatuloy na ikulong, yan po ay cruel, unjust, and arbitrary detention, which is a form of punishment na hindi dapat ipataw dahil hindi pa napapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Now, yung pangalawa naman na tinutulan din nila yung indefinite. Okay? Ano nga bang ang tawag dun sa sinabi nila? Kasi dyan nga kami hindi mag-agree na naman ni Kaufman. Ang hinihingi niya ay indefinite. Dali Ano nga ba yun? Para hindi ako magkamali. Okay? Indefinite adjournment. Okay? Kapag indefinite adjournment, ulitin ko po, tuloy pa rin ang kaso. Akusado pa rin si Tatay Digong. Kung siya'y makakalabas ng kulungan, it is because of the interim release. Pero dahil nga sa sinabi ko sa inyo, yan po ay hindi po pwede sa Pilipinas unless, gaya ng sinasabi ni Kaufman, payagan ni Marcos, na ang sinasabi ko naman ay hindi papayag si Tatay Digong. Whether or not siya'y limot-limot, ay sigurado po ako, babalik ang kanyang tamang pag-iisip kapag sinabi na, huy, uuwi ka sa Pilipinas dahil napapayag namin si Marcos. Ay, naku po. Hindi papayag po dyan si Tatay Digong dahil hindi siya tatanaw ng utang na loob dyan sa mga Marcoses na ni minsan na hindi niya sinuportahan dahil alam naman niya talaga na weak leader yung Marcos na yan. Now, anong dahilan nila? Well, kasi daw, kukuha sila ng sarili nilang dalubhasa. So, kung papansinin niyo po, hindi kasi po pwede na yung mga prosecutor at mga abogado na wala namang alam sa siyensya ang siyang magsasabi na kaya niyang harapin ang paglilitis laban sa kanya. Kinakailangan kumuha sila ng sarili nilang eksperto at bahala na ang korte magdesisyon kung sino ang mas papaniwalaan sa dalawang eksperto. Pero pansinin niyo po
sa order ng hukuman na ipinagpaliban ang confirmation of charges, hindi ang depensa ang naghain ng eksperto na nagsabi na hindi na kaya ni Tatay Digong harapin ang kanyang ang mga paratang laban sa kanya. Ito po ay isang eksperto na kinuha mismo ng detention facility. So ibig sabihin, hindi po binayaran ni Tatay Digong yung eksperto para sabihin na unable to stand trial na siya. Ang humingi ng ganyang opinyon, yung detention facility mismo. So bakit hindi naman paniniwalaan yan ng hukuman? At sa katunayan, itong dahilan kung bakit pinaniwalaan at ipinagpaliban na nga ang kanyang confirmation of charges. Well, asahan na lang natin siyempre na ang magiging tingin ng hukuman doon sa eksperto ng prosecution na babayaran ng prosecution para kontrahin ang naging opinion ng naunang dalubhasa ay bias. Dahil in the first place, ang kumuha dyan ay prosecution. Ang kumuha naman doon sa eksperto na nagsabing di na kaya ni Tatay Digong ay ang detention facility mismo. Kasi siyempre, alam naman ng detention facility kung paano asta ni Tatay Digong eh. At miski naman tayo doon sa mga briefing na mga mahal niya sa buhay na dumadalaw sa kanya, paminsan-minsan, lumalabas ang katotohanan na hindi niya alam o nakalimutan niya na Vice President na si Inday Sara, akala niya mayor pa rin, o akala niya bata pa rin si Kitty, hindi niya alam, 21 years old na, yung mga ganung bagay. So, siyempre, napapansin din niya ng detention facility dahil trabaho nila na bantayan yung kanilang mga nakadetene. Lalong-lalo na yung mga 80 anyos na meron ng mga kapansanan. Hindi ko nga alam kung sinasabi talaga ng detention facility ang lahat ng nangyayari kay Tatay Digong. Sana naman sinasabi nila, no? Pero ako nakakakalap akong impormasyon na maraming mga bagay-bagay na hindi isinasa publiko. Siguro ayaw rin ng pamilya, pero yung aking mga informante nagtataka rin kung sinasabi mismo ng detention facility sa pamilya ang mga pangyayari o mga nangyayari kay Tatay Digong. Di ba? Alam nyo, maraming hindi tama dito sa patakaran ng ICC detention facility. Kayo ba'y naniniwala na ang pwede lang bumisita ay mga kapamilya lamang? O, di ba? Kahit saan naman kayo pumunta na kulungan, pwedeng bisitahin ng pastor, pwedeng bisitahin ng mga kaibigan. Pero bakit dito pamilya lang? Merong something is wrong with the system kung totoo yan. Bagamat ang duda ko talaga, talagang ang lead counsel ang nagdedetermine kung sino. Bakit? Kasi meron akong kasulatan na ganyan in writing from the detention facility. Kaya, from the very beginning, hindi ko nakita si Tatay Digong. Kasi ang sagot sa akin, hindi ako pinayagan ng lead counsel. So, maraming mga bagay-bagay na hindi natin alam kung talagang polisiya ng detention facility or polisiya ng ibang tao. No? Pero, itong pagkuha ng eksperto, ang kumuha na detention facility kasi kita na nila na parang merong diferensya sa paningin o sa perception ni Tatay Digong. Siguro nakakalimutan na nga kung anong araw. Siguro nakakalimutan na uminom ng gamot. Siguro hindi na alam kung anong gagawin pang araw-araw. Siguro nagtatanong na sinong bibisita, baka hindi na niya maalala. Kaya sila na ang kumuha ng dalubhasa para ma-examine ang kondisyon ni Tatay Digong. Dahil pag may nangyari kay Tatay Digong, siyempre, sagot nila yan. So wag po kayo mag-alala ha. Maski tumututol ang prosecution, trabaho po nilang tumutol yan. Pag hindi sila tumutol, sila ay pabaya sa kanilang trabaho. Pero unang-una, pagdating sa interim release, malabo na pong mapakinggan yan. Dahil nga po, nagkaroon na ng desisyon. Naunang desisyon ang hukuman na sumasang-ayon sa opinyon ng isang dalubhasa na hindi binayaran ni Tatay Digong na hindi na niya kayang humarap diyan po sa paglilitis na yan. At siyempre, pagdating naman sa interim release, dahil nga wala na siyang kakayahan humarap, kapag siya'y patuloy pang kinulong, despite the fact na hindi na nga magtutuloy ang kanyang paglilitis dahil hindi na kayang harapin yan, siyempre po, yan po ay magiging napakalaking paglabag sa karapatang pantao dahil that will be parang pagkakakulong na parang nagkasala na sa bagamat hindi pa po nagkakaroon ng paglilitis at hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala dahil
sang-ayon po sa karapatang pantao at doon na rin, sang-ayon na rin sa Rome Statute, lahat naman po ng akusado ay merong presumption of innocence. So ang aking position po, I am of the view that the opposition to the interim release will not be entertained by the court if only because there's been a prior finding that the president is unable and fit to stand trial, and therefore his continued detention would amount to a violation of his right and would therefore amount to a punishment without a prior judgment of conviction. Likewise, the prosecution's motion to oppose the indefinite ano ba yun? Indefinite I have to be precise, okay? Indefinite adjournment of proceedings, although expected, will probably not be entertained by the court because the determination that he is unfit to stand trial was made by an expert, which was retained by the detention facility and not paid for by the accused, Rodrigo Roa Duterte. So wag po tayo mag-alala, yung aking paninindigan na magkakaroon po ng interim release at ang aking pagkakaiba lang, mas gusto ko nang mag-move for complete dismissal of the case. Kasi pag naging permanente naman po, ang inability to stand trial, talagang malalabag naman po ang karapatang pantao ni Tatay Digong at kinakailangan tuluyan ng madismiss ang kaso nang sa ganon, siya'y makauwi sa Pilipinas nang walang utang na loob sa mga Marcoses. I remain firm in my conviction that because of his inability to stand the trial, the defense must file a motion to dismiss because the continuance of the case would be a violation of the accused's right, human right, of course, to a speedy trial. And furthermore, it would amount to a punishment without a prior finding of guilt. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Huwag po kayong mag-alala. Patuloy po nating ipagdasal ang Tatay Digong. At sa tingin ko naman po, Diyos na ang humanap ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Diyos na po ang humanap ng paraan, and antayin na lang natin hanggang completely makalabas na ng detention facilities Tatay Digong. At ako'y naninindigan, makakauwi pa rin si Tatay Digong sa Pilipinas at hindi po susi ang mga Marcos. Kung hindi, ang karapatang pantao ni Tatay Digong ang siyang magiging dahilan para siya ay tuluyan ng mapalaya dahil sa aking paninindigan, dapat complete dismissal kapag hindi na kayang humarap sa paglilitis. Maraming salamat po at hanggang sa susunod nating pagkikita dito sa Spokes Hour, ito po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. Bring Tatay home. Bye-bye.